Pag-usapan po natin itong panawagan na pinaparesign si Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Department of Education. Alam mo, dito sa Pilipinas, mahilig tayong maghanap ng parang nawawala tayo dun sa bottom line of parang yung public interest. Nawawala tayo doon at kahit ano na lang naisip natin, kahit magandang ginagawa ng isang tao ay inahanapan natin ang butas at ginugulo natin yung kanyang trabaho. Yung Duterte diehard supporter ay nagkaisa po na sumusuporta kay Vice President Sara at kaming mga bumubuo ng DDS Confederation. Ito yung mga supporter ng mahal nating presidente sa iba't ibang panig ng mundo ay naninindigan laban sa mga atake at paninira sa ating mahal na Vice Presidente. Kasama na dito ang panawagan sa kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education na sa aming paniniwala ay bahagi ng organisadong political persecution na ginagawa laban sa mga Duterte. So, yung atake sa previous administration kay President PRRD ay sinasali ngayon ang ating Vice Presidente. Napakalawak na organisasyon ito. Ito po yung organisasyon na talagang from the beginning to the end, tinitira ang ating mahal na Pangulo, dating Pangulong President Duterte at saka yung kanyang pamilya. Ang panawagan na pagbibitiw ng Vice President sa kabinete ay hindi makatuwiran, hindi po reasonable. Hindi reasonable in the sense na wala namang karason bakit mananawagan kang paalisin siya or umalis siya. Walang matibay at malinaw na basihan maliban sa taglay nitong kulay na politika. Of course, sa politics, ganun yan. Ngayon, pag-uusapan natin mamaya, may sinulat ako bilang DDS diehard Duterte supporter why we are supporting Vice President Sara Duterte. Sintunado ang pananawagang ito dahil nananatiling nangunguna ang DepEd sa mga trusted at top-performing government agencies simula pa ng pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo yung DepEd dati wala talaga yan sa listahan sa mga top department Hindi yan pinag-uusapan yung DepEd. Wala sa radar. Wala sa wala sa top performer ng departamento ng gobyerno. At ito ay sumikat lamang nung panahon ni Vice President Sara Duterte at maraming rason at bakit unusual yung performance ng DepEd. And I will cite one example. Number one, si Vice Presidente Duterte ay talagang nag-iikot, no? Pupunta sa mga schools. Alam mo, once you are managing a very big organization like the DepEd, na napakalaki. 1,300,000 employees, 1.3 million employees yung Department of Education. 800,000 ito ay mga teaching, no? Mga nagtuturo. Mas malaki pa ito sa organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Then, yung 500 niyan ay yung mga non-teaching personnel ng DepEd sa Central Office, sa Regional Offices. But 800,000 ito ay mga guro. You can just imagine na yun ang minamanage ni Vice President at Secretary Sara Duterte. So, bakit sumikat yung DepEd? Dahil bata at masipag yung namumuno na secretary. I-compare natin doon sa past predecessors, no?
So, itong panawagan to call the resignation of Vice President Sara Duterte ay talagang organisadong plano to destroy the name of the Dutertes, including the former president. At ito po ay hindi maganda dahilan ay bakit isasali mo yung mga inosente nating estudyante. Maganda naman ang pagpapatakbo ng ating mahal na sekretary. Bakit pati siya idadamay sa ating mga political at personal na interes? Marahil ito ang mga dahilan bakit gusto nilang masira, political. Sa survey, parating number 1 ang ating Department of Education. At ito ay naging number 1 dahil sa tulong-tulong ng mga kasamahan sa Department of Education. Isa, dahil wala siyang pagod na nagsisilbi sa bayan, si Vice President Sara Duterte. Kaya nangunguna ang kanyang administrasyon at marami siyang mga programang nagawa. In fact, nangungunang opisyal na pinakatiwalaan sa buong bansa. At may mga tao o grupong ang turing kay Vice President ay hadlang or kalaban. Magiging hadlang kapag ikaw popular sa mga may personal interest. But tayo, mga ordinaryong citizen, tayo ay naniniwala na lahat ito ay trabaho lamang at kabutihan ng ating mahal na Vice Presidente at Sekretaryo ng Agrikultura, ng Edukasyon. Dahil dito ay wala siyang pagod na nagsisilbi sa bayan. At nangungunang opisyal na pinagkakatiwalaan ng buong Pilipinas. Kabuktutan ang paghahangad na makitang bigo si Vice President. Mali yun, actually. Kasi at the end of the day, ang pinaglalaban naman natin dito, yung ating mga estudyante, yung kinabukasan ng ating mga kabataan. And Secretary Sara Duterte is doing well in her work as Secretary. At ito po yung kanyang trabaho. At trabaho lang ito. Ayaw nga niyang umimik eh. Alam mo yung mga Duterte, tahimik yan, trabaho lang. Hindi yan gustong madaldal. Trabaho lang. At sinusunod lang niya yung mga direksyon ng ating President Bongbong Marcos. Tinutulungan niya ang ating mahal na President Bongbong Marcos. So yun po yung panawagan and people are supporting President Sara Duterte. Now, sumulat po tayo, no? Meron tayong sinulat ngayon sa ating Facebook at sinabi ko, a call to Vice President, a top performer in this current administration to resign, and number do not lie. Ibig ko sabihin, yung survey, napakataas niya. Siya yung top performer. At napakataas ng performance niya. At binanggit ko dito sa aking write-up, just only few alam na si Vice President Sara is an alter ego. Ibig sabihin, he works under President Bongbong Marcos dahil cabinet siya. Kaya ang kanya trabaho lang, tahimik. Hindi nag-i-issue ng mga statement. No? Sumusuporta siya sa Presidente at saka si Presidente Bongbong Marcos naman ay sinusuportahan siya. In fact, yung educational program ng DepEd ay inaprubahan ng President Bongbong Marcos, including yung pag-change ng schedule. Hindi siya, alam mo yung process ng protocol, hindi mo dapat pangunahan yung presidente. Kaya yung mga sinisigaw na ibalik na yung old schedule, nagtatrabaho si Vice President Sara at Secretary Sara Duterte coordinating with President Marcos. And eventually, sinabi ni Marcos, okay, palitan natin. So the Vice President Sara immediately followed the order of the President. Hindi yung ibang tao magdidictate, especially coming from the other branch of government. May mga nananawagan na itong gawin, ganito. But ang boss ni Vice President Sara, si Marcos, Presidente. So kung ano yung sinabi niya, yun ang masusunod. At bakit very popular
si Vice President Sara at Secretary ng Edukasyon, at bakit number one yung performance ng government ng agency niya. To mention some, banggitin ko lang yung ilan. She introduced a paradigm shift in planting more trees. Alam mo, banggitin ko yung problema ng ating bansa. I might name 5 or 6. Number one, yung climate change. Dahil ang alam ng tao, yung isang problema natin, yung climate change. So, anong ginawa niya? Nagkaroon tayo ng mga program ng tree planting ng mga estudyante. Dati meron yan, the old Marcos, former Ferdinand Marcos, yung father ni BBM, meron yan nung una. Pero nawala ito, at ito nabalik ulit using the students under, what they call this, Secretary Sara Duterte. And everybody appreciated it kasi in the next years to come, the next generation to come, pag yung tinanim mo na kahoy ay maalagaan at tumubo, ito ay para sa ating mga apo na, para sa ating mga anak. We just borrowed. Inihiram lang po natin itong tinitira natin sa ating mga anak. So we have to take care of that. And the one who are taking care of that is yung mga estudyante nagtatanim ng kahoy. So isang programang napakaganda under Sara Duterte. The other one, yung program na you can be a vice president. Pag may mga lakad si vice president sa ibang bansa, dinadala niya yung mga ilang estudyante. So that kasama niya, so that they can experience also, makita nila yung mga na-obserba nila sa education sa ibang bansa. Wala ito dati. Wala ito sa dating secretary ng DepEd. At ito ay para sa kabataan, magiging leader, magiging model ng kabataan to show leadership and have some experience in other countries. Ano pa? Yung unloading teachers from workloads and multitasking. Ang daming trabaho ng mga guro. Ano ba trabaho ng teacher? Dapat ay what? Magturo. Anong ginagawa ng teacher? Nagiging sila minsan ang ginagamit ng Department of Health like vaccination, deworming. Minsan yung mga guro na mismo, ang trabaho nila ay magturo, hindi to deworm. Election time, guro ang ginagamit. Lahat. At the same time, ang daming mga lesson plans and other works. Nagiging administrative work, ito lahat. So, ayun. Yun yung mga nangyayari sa ating bansa. And because of this, very popular si Vice President Secretary Sara sa mga guro. You can just imagine, magtra-travel ka nga, sasakay ka. Pagsakay mo ng motorcycle, pagdating mo sa school, doon na natutulog yung mga teacher sa bukid. Ang dami-dami pang pinapagawa, report at iba pa. But ngayon, binawasan ni President Secretary Sara ito. Tinanggal niya lahat, no? Nung natanggal, masaya yung mga guro. Nabawasan yung kanilang trabaho. So, ngayon, pare-resignin ninyo. Ano bang klaseng? Alam mo, madali magsabi mag-resign. Maniniwala ba sa bayan ng Pilipino? Are they going to listen to you? Is your demand of resignation valid? And what reason? Ma-remember ninyo ay naging kalaban pa siya ng mga leftists kasi binabantayan yung mga recruitment ng mga estudyante. Meron niyang association ng mga parents na yung biglang nalaman na lang nila yung anak nila ay nasa sumali na sa NPA. Ito ay talagang binabantayan ng Department of Education. The other one is of course taking care the increase of salaries and wages of the teachers. Now, remember, sa buong Pilipinas, we have 1.3 million, 1.3 million employees ng DepEd. Mas malaki pa ito sa Armed Forces of the Philippines. Kung si General Browner ay head ng mga sundalo, ilan lang yun. Pero si Sara, 1.3 million. Malaking trabaho ito and it's not easy.
But dahilan sa kanyang determination at tahimik na tumutulong sa administrasyon ni President BBM, here we go. Ano sabi ng mga tao? She deserved to be number 1. Ngayon, pare-resignin. For what purpose are you going to demand the resignation of the Secretary of Education ng mga guro? But again, yung control ng mga sweldo ng ating mga teacher ay nasa budget yan, nasa kongreso yan. Kung talagang bigyan ng congressman at mga senador na marami, sila yung nagdidetermine yan. Kung anong ibibigay, nasa kanila yan eh. No? Nasa kanila yon. So, ang bola ngayon ay nasa power of the purse. Sino ngayon nandyan? Of course, Congress and the Senate. So, the Vice President is demanding and asking for more increase of salaries and wages. Our seasoned legislator, Danny Deanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.